Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Moonbound. Si Peter ay isang batang mahilig sa paglalakbay sa kalawakan. Naniniwala siya sa siyensya habang ang kanyang nakababatang kapatid na si Anne ay kabaligtaran. Nakatira siya sa mundong puno ng imahinasyon tungkol sa mga mahiwagang nilalang. May napakabuting puso si Anne. Palagi niyang ipinagdarasal na matupad ng kanyang kuya ang pangarap nitong maging astronaut tulad ng kanilang ama. Ang kanilang ama ay isang mahusay na space scientist. Sa kasamaang palad namatay siya habang nasa isang space mission at hindi niya natupad ang pangarap na makarating sa buwan. Hindi lang si Peter ang nawalan ng mahal sa buhay. Sa bukid sa labas ng kanilang bahay may isang maliit na salagubang na tinatawag na Zoomziman. Ilang taon na ang nakalipas masaya siyang namumuhay kasama ang kanyang grupo. Natagpuan din niya ang pag-ibig ng kanyang buhay at nagpakasal. Pagkaraan nito sinalakay ng mga magsasaka ang bukid at nagsimulang pumatay ng mga insekto. Tumakas si Zoomziman upang iligtas ang sarili, gusto niyang iligtas ang kanyang mga kasama at may isang paraan na lang na natitira, ang Night Fairy upang humingi ng tulong. Tumalon si Zoomziman sa lawa sa ilalim ng bilog na buwan. Sa isang iglap, napunta siya sa kalawakan, doon niya nakilala ang Night Fairy at isinama niya ito pabalik sa bukid. Tinulungan siya nito at itinapon ang mga magsasaka papunta sa buwan. Ngunit aksidenteng naitapon din ang braso ni Zoomziman at ang kanyang asawa kasama ng mga magsasaka. Nagsimulang umiyak si Zoomziman dahil sa pagkawala ng kanyang asawa. Humingi ng paumanhin ang Night Fairy, dahil hindi na siya makakatulong pa. Kung gusto ni Zoomziman na mailigtas ang kanyang asawa, kailangan niyang makahanap ng mabait na tao na sasama sa kanya papunta sa buwan. Lumipas na ang maraming taon mula nang mangyari iyon. Hindi pa rin natatagpuan ni Zoomziman ang espesyal na taong iyon. Pinagtatawanan siya ng ibang mga insekto at sinasabing imbento lamang ang kanyang kwento, ngunit hindi nawalan ng pag-asa si Zoomziman, at sa kabutihang palad malapit na ring matapos ang kanyang paghihintay. Kakalipat lang ni Peter sa lugar na iyon kasama ang kanyang ina at kapatid na si Anne. Papasok siya sa bagong paaralan at nais niyang magkaroon ng mga bagong kaibigan. Ngunit magiging mahirap iyon kapag kasama ang kanyang makulit at medyo clumsy na kapatid. Habang naglalakad sila papunta sa paaralan, nakasalubong nila ang ilang batang lalaki sa kanilang lugar. Sinubukan nilang asarin si Peter at hindi iyon kinaya ni Anne, nagsimula siyang magsalita ng tungkol sa kung gaano kagaling ang kanyang kuya. Dahil dito, hinamon ng mga batang lalaki si Peter na tiradurin ng isang kawawang insekto. Ngunit hindi kayang sakta ni Peter ang inosenteng nilalang kaya sinadya niyang hindi patamaan ang target. Ngunit tumama ito sa mga bubuyog kaya inatake nila ang mga batang ng Osor. Ginamit ni Peter ang pagkakataon upang tumakas, ngunit hindi pa rin siya masaya dahil kay Anne. Sa galit niya, sinabi niyang sana ay may padala niya si Anne hanggang sa buwan. Ang insektong iniligtas niya ay si Zoomziman, masaya siya dahil natagpuan na niya ang mabait na taong matagal na niyang hinahanap. Lumipad siya papunta sa bahay ni Peter at pumasok sa kanyang silid sa pamamagitan ng chimney. Nagising si Anne sa ingay at nakilala ang nagsasalitang salagubang, narinig niya ang buong kwento nito at agad niyang ginising ang kanyang kuya. Ngunit hindi naniwala si Peter sa kanyang sinabi at bumalik sa pagtulog, kaya nagpasya si Anne na siya na lang ang mag-isang makikipagsapalaran, tumalon siya sa bintana at sinundan si Zoomziman. Pagkaraan ng ilang sandali nagising si Peter at hinabol ang kanyang kapatid bago ito makagawa ng kalokohan, nakarating si Anne sa lawa at tumalon sa refleksyon ng buwan sa tubig. Natarante si Peter at naghanap ng paraan para hilahin siya palabas, biglang sumabog ang tubig at itinapon si Anne pataas sa langit. Upang iligtas siya ginawa rin iyon ni Peter at napunta rin siya sa kalawakan. Habang lumilipad, nabangga siya sa ilang artificial satellite at bumagsak sa isang lugar na gawa sa malalambot na ulap, doon niya nakilala ang isang matandang lalaki na nakatingin sa mundo. Ipinakilala nito ang sarili bilang Sandman, na ang trabaho ay patulugin ang lahat ng bata sa tamang oras. Hindi makapaniwala si Peter sa kanyang nakita, inakala niyang panaginip lamang ito ngunit gusto pa rin niyang iligtas ang kanyang kapatid. Samantala si Anne at si Zoomziman ay napunta sa ibang lugar na tinatawag na Starry Meadow. Ang lugar na ito ay parang isang mundo ng fairy tale, lumaki si Zoomziman dahil sa mahiwagang kapaligiran. Mayroon ding maraming cute na batang babae na naglalakad papunta sa isang gusali, sila ang shooting stars na papasok sa kanilang paaralan.
Pagkatapos nilang magtapos, bibigyan sila ng isang batang aalagaan nila habang buhay. Masayang nakikinig si Anne sa lahat ng ito, ngunit hindi nagtagal ang kanyang saya, biglang kumulog ang mga ulap at isang hindi kilalang kontrabida ang umatake sa Starry Meadow. Pagdating ni Peter at Sandman, wasak na ang lugar, si Zoom Ziman lamang ang kanilang nakita. Sinabi niya na kinidnap ang Shooting Stars at si Anne. Kailangan iligtas ni Peter ang kanyang kapatid at makabalik sa Earth bago sumikat ang araw, kung hindi ay hindi na sila makakabalik. Sinuri ng Sandman ang lugar at nakakita ng ilang moonstones, ibig sabihin dinala ang mga batang babae sa buwan, tandaan ng mga malupit na magsasaka na itinapon ng Night Fairy sa buwan ilang taon na ang nakalipas, sila ang dumukot sa mga inosenteng batang babae at pinahihirapan sila kasama ang nakakatakot na moon poodles. Samantala dali-daling kinuha ng Sandman ang kanyang sirang sasakyan, ngunit sa isang kisap ng mahika naging bago muli ang kanyang sleigh. Pagkatapos ay tinawag ng Sandman ang malalaking paru-paro na magdadala sa kanila papunta sa buwan. Kailangan nila ng pahintulot ng Night Fairy, upang makalapag sa buwan ngunit abala siya sa piging ng mga nature spirits. Isa ring nature spirit ang Sandman, ngunit para makadalaw sa piging kailangan niyang sumali sa karera sa Milky Way. Mabilis na pinaandar ng Sandman ang kanyang sleigh, at narating ang unang bahagi ang Parmesan Desert, na sinundan ng Great Canyon ng Spirit of Wind, na tinatawag na Storm ang nangunguna sa karera. Nanalo siya noong nakaraang taon, ngunit sa pagkakataong ito nawala ang kanyang swerte, naungusan siya ng Spirit of Rain at kasunod naman ang Spirit of Lightning. Nagpakawala siya ng malakas na kidlat laban sa Rainy Robin, at inagaw ang pangunguna. Unti-unting sumusulong ang Sandman at naghahanap ng pagkakataon na makapasok man lang sa top 3. Isang hakbang na lamang siya sa tagumpay ngunit bigla siyang nakatulog, natarante si Peter at sinubukang siya na ang magmaneho ng sleigh. Humingi siya ng tulong kay Zoom Ziman, ngunit tumanggi ang duwag na salagubang at nagkunwaring patay. Sinubukan ni Peter ang kanyang makakaya ngunit sa huli ay nabigo rin sila. Natanggal sila sa karera habang ang ibang kalahok ay nakapasok sa piging. Galit na galit si Peter sa walang pakialam na asal ng kanyang mga kasama. Sa kabila ng kamalasan, gusto pa rin niyang makita ang Night Fairy at humingi ng pahintulot. Pagdating nila sa pasukan hindi sila pinapasok ng mga gwardya. Gumamit si Peter ng kaunting mahiwagang buhangin ng Sandman, upang patulugin ang isa sa mga gwardya, ngunit hindi pa rin sila makapasok sa palasyo kaya kailangan nilang humanap ng ibang paraan. Tumalon si Peter sa mga puno at sumunod sina Zoom Ziman at Sandman, may isa pang gwardya na humahabol sa kanila ngunit tinamaan siya ni Peter ng bola, at nailigtas ang kanyang mga kasama. Ginamit nila ang mga sanga upang umakyat sa bintana, natakot si Zoom Ziman na mahulog, ngunit naalala niyang kaya pala niyang lumipad. Nakahanda na ang piging at naroon na ang lahat ng mga bisita. Mainit silang tinanggap ng Night Fairy, at naghain siya ng tomato soup. Nakikita ni Peter ang lahat mula sa bintana. Nainip si Zoom Ziman at itinulak si Peter upang mas makita ang piging. Nawalan sila ng balanse at nahulog sa hapagkainan. Gusto silang parusahan ng Lightning Witch, ngunit mabait ang Night Fairy at pinakinggan ang kahilingan ni Peter. Naunawaan niya ang buong sitwasyon, at binigyan siya ng pahintulot na maglakbay papunta sa buwan. Nag-alok din siya ng tulong at kanyang tapat na kasama, ang Great Bear na talagang napakalaki. Samantala nalinlang ni Anne at ng Shooting Stars ang mga dumukot sa kanila at nakatakas mula sa pabrika. Napigilan sila ng mga poodle ngunit may plano si Anne, naghagis siya ng mga bato upang habulin ng mga aso at magkaroon sila ng oras para makatakas. Sa kasamaang palad, nada pa siya habang tumatakbo, at nahulog sa isang butas sa buwan. Dumaan siya sa isang mahaba at madulas na lagusan, na nagdala sa kanya sa lihim na tagwan, ng pinuno ng mga kidnappers na kilala bilang Moonman. Kahit isa siyang nature spirit, ang Lightning Witch ay may relasyon sa masamang taong si Moonman. Galit siya sa Night Fairy at gusto niyang sirain ang palasyo nito. Maayos na naisasagawa ang kanilang plano, dahil malapit nang maging handa ang Moon Cannon. Magkakaroon ito ng sapat na lakas upang sirain ang palasyo, at pagkatapos ay sasakupan ni Moonman ang buong universo. Ipinaalam ng Lightning Witch kay Moonman ang mga nangyayari, binabalaan din niya ito tungkol sa pagdating ni Peter. Natuwa si Anne nang marinig ang tungkol sa kanyang kuya. Umaasa siyang magkikita sila sa lalong madaling panahon, at sama-sama nilang pipigilan si Moonman.
Sa loob ng kuweba nakilala rin niya ang asawa ni Zumziman. Naghihintay pa rin si Mrs. Zumziman na muling makasama ang kanyang minamahal na asawa. Naawa si Anne sa kanyang ngunit wala ng oras para malungkot. Nalaman ni Moonman ang pagtakas ni Anne, at nagpadala siya ng mga tauhan upang hulihin siya. Samantala naghahanda si Peter para sa kanyang paglalakbay. Ibinigay ng mga nature spirit ang kanilang mga anting-anting kay Peter, na maaari niyang gamitin upang tawagin sila kapag kailangan. Pagkatapos ay sumakay sila sa giant bear na nagsimulang tumalon sa malalaking bato. Dumaan sila sa isang makislap na landas ng mga bituin, at tinatamaan ang mga meteor na humaharang sa kanilang daan. Pagkatapos ng mahiwagang paglalakbay, narating nila ang buwan. Naalala ni Peter ang kanyang yumaong ama. Ngayong araw matutupad niya ang pangarap ng kanyang ama na makarating sa buwan, ngunit kailangan niyang magmadali papunta sa Moon Mountain dahil nasa matinding panganib ang kanyang kapatid. Tinipon ni Moonman ang lahat ng shooting stars, at tinanong kung sino si Anne. Sinubukan ng mga mababait na shooting stars na protektahan ang kanilang kaibigan, ngunit nahuli rin si Anne. Kalaunan ikinulong ni Moonman sina Anne at Mrs. Zumziman sa bilangguan. Binabantayan din niya si Peter, at inutusan ang kanyang mga tauhan na atakihin ang mga nanghihimasok. Pinatulog ng Sandman ang unang poodle, ngunit hindi niya kayang harapin ang marami pa. Iminungkahi ni Peter na magtago sila sa isang lumang spaceship na nasa malapit. Hindi sila nakita ng mga kidnappers at tumakbo ang mga ito palayo. Sinubukan ni Zumziman at Sandman na paandarin ang sasakyan. Napagdesisyonan nilang iwan ang iba at iligtas na lamang ang kanilang sarili. Minsan kailangan daw tanggapin ang pagkatalo, labis itong ikinalungkot ni Peter. Ayaw niyang umalis nang hindi naliligtas ang kanyang kapatid. Palaging binubuli si Peter ng kanyang mga kaklase, katulad ng pangungutya kay Zumziman ng ibang mga insekto, at ang Sandman naman ay minamaliit ng ibang nature spirit. Palagi silang tinatawag na talunan at walang halaga, ito na ang kanilang pagkakataon upang patunayan ang kanilang sarili. Ang mga salita ni Peter ay nagbigay ng lakas ng loob sa kanyang mga kasama, at pumayag silang ipagpatuloy ang laban hanggang sa huli. Nakakita sila ng isang electric na sasakyan at ginamit ito upang magmaneho sa buwan. May dala ring violin si Zumziman at sinimulan niyang tugtugin ang kanyang paboritong himig. Agad na nakilala ni Mrs. Zumziman ang tunog, at tinugtog ito sa kanyang harmonica. Labis na natuwa si Zumziman at sinundan nila ang musika hanggang sa marating nila ang lugar kung saan nakakulong si Anne. Hindi gumana ang preno ng sasakyan at tumalon ito papasok mismo sa bilangguan. Pagkatapos ng maraming taon ng pagkakahiwalay, muling nagkita ang mag-asawang salagubang. Masaya rin si Anne na makita muli ang kanyang kuya. Gusto ni Peter na bumalik agad sa Earth, ngunit hindi maaaring umalis si Anne habang nasa panganib ang universo. Kailangan nilang iligtas ang mundo mula sa masamang si Moonman. Handa na ang Moon Cannon at narating na rin ng mga poodle ang lugar. Tinawag ni Peter ang mga nature spirit para tumulong, at dumating silang lahat maliban kay Storm. Inabala ni Zumziman at ng kanyang asawa ang Lightning Witch upang makatakbo si Peter at mapigilan ang kanyan. Samantala, nakarating sina Anne at Sandman sa mga shooting stars ngunit tulad ng dati nakatulog ang Sandman sa mahalagang sandaling iyon. Nabihag ni Moonman ang Ray ni Robin, at ang ibang nature spirit ay naipit sa mga poodle. Ang lahat ay nakasalalay na kay Peter. Nakarating siya sa kontrol ng kanyan ngunit binalaan siya ni Moonman na lumayo. Inalok din niya si Peter na makipagsanib sa kanya at maging anak niya. Nagbigay ito kay Peter ng isang matalinong ideya. Tinanong ni Peter si Moonman kung ano ang makukuha niya sa kanilang pagsasanib, at kung ano naman ang ibibigay nito sa Lightning Witch. Dahil dito napilitang magsabi ng totoo si Moonman. Inamin niya na ginagamit lamang niya ang Lightning Witch, at hindi niya ito tunay na minahal. Nakatayo pala ang Lightning Witch sa likod at narinig ang lahat. Labis siyang nagalit at ikinulong si Moonman sa loob ng isang Thunderdome, ngunit huli na dahil pumutok na ang kanyan. Nag-aantay ang lahat sa mangyayari, sa kabutihang palad hindi nito tinamaan ang target, at naligtas ang Night Fairy, ngunit galit na galit siya sa nangyaring pinsala. Lumipad siya papunta sa buwan at pinarusahan si Moonman sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya sa Mars. Pinarusahan din niya ang Lightning Witch dahil sa pakikipagsabuatan nito sa kaaway. Ngayon hindi na siya maaaring gumamit ng kidlat sa loob ng 2 buwan,
at kailangan niyang ibigay ang kanyang anteng-anteng kay Peter upang matawag siya kapag kailangan. Ibinalik din ng Night Fairy ang braso ni Zoom-Ziman, at ipinadala ang kanyang bahay na puno pabalik sa Earth. Nagpasalamat ang Sandman kina Peter at Anne sa kanilang ginawa at pinatulog silang dalawa. Nagising ang mga bata sa kanilang silid at inakala nilang panaginip lamang ang lahat ng kanilang pakikipagsapalaran. Ngunit bigla nilang nakita ang anteng-anteng ng Lightning Witch at muling nakilala si Zoom-Ziman. Hindi pala iyon panaginip, totoong nakarating sila sa buwan at nakabalik. Sinubukan muling mangbuli ng batang kapitbahay, ngunit ngayon maaari na silang humingi ng tulong sa Lightning Witch.